Kailangan natin. Pag tayo nag-pray, tayo po constantly nakikipag-communicate sa Panginoon para tayong taong humihinga. No? Na lumalakas tayo. Alam mo pong paghinga, ibig sabihin po niyan, yung oxygen ng katawan mo ay nagiging healthy. Kaya minsan kailangan natin yung kailangan po natin yung fresh air. Sapagkat yung fresh air ay nakakatulong po yan para yung cell natin, yung oxygen level natin ay umayos. At pag nangyari yun, tayo po ay magiging masigla bilang isang Kristiyano. Amen? Ano nga ba kailangan ng halaman para siya lumago? Kailangan niya ng tubig. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng araw. Ano pa? Kailangan niya ng siyempre lupa. Kung yan ay pang lupa. Minsan, yung mga iba naman na nakatanim sa tubig. Diba? Pero kailangan natin ang lahat ng yan. Hindi pwede po na araw lang ang kailangan mo at wala kang tubig. No? Napagtanim ka, ang halaman ko ay kailangan ng araw. So, ibinigay mo araw. Paano ibinigay yan? Paano ibinigay? Itinanim mo sa gitna ng bukid. At pagkatapos nung kinalimutan mo na, hindi mo siya binigyan ng tubig. So, ano mangyari sa kanya? Magda-dry. So, kailangan po yan. So, kaya sa paglago natin, kailangan natin ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng pananalangin. Mahalaga po yan sa ating paglago bilang isang Kristiyano. Okay? Number 3, in order to grow, we need spiritual hygiene. No? Kailangan mong maglinis ng iyong katawan. Sino ba dito ang natitiis na 1 week na hindi maligo? Sino? 1 week hindi ka maliligo? Okay. Kaya mo yan? Siguro kahit na napakamahal ng tubig, hindi mo kaya tiisin yan. Titiisin mo bumili ng isang container na mineral water. Makapaligo lamang. Okay? Sabagat kailangan po natin yun. No? Proper hygiene. No? So, minsan kailangan natin yan. Naglilinis tayo ng kilikili natin. No? Nagsisipilyo tayo. No? Pinapaligo natin katawan natin. We need a proper hygiene. At bilang Kristiyano rin po, mga kapatid, meron tayong tinatawag na spiritual hygiene. No? Ibig sabihin po nun, ayaw natin na yung katawan natin, yung espiritu natin ay narurumihan. Ano ba nakapagpapurumi sa Kristiyano? Walang iba kundi ang kasalanan. Amen? Ayaw natin ng kasalanan at ayaw ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, be ye holy, for I am holy. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Be ye holy, for I am holy. At ang sabi pa ng Bible, abstain, no? Lumayo kayo sa anumang uri ng kasalanan. No? Huwag tayo maging masaya sa kasalanan. Hindi katulad dati, pag mayroon ka nagawang kasalanan, proud ka pa pag nakagawa ka ng kasalanan. Pero ngayon, hindi ka na komportable na pag ikaw ay nakakasala. No? Hindi mo man masabi sa katabi mo yan, pero pupunta ka sa isang sulok, sasabihin mo sa Panginoon, nagkasala po ako kanina. Panginoon, tulungan mo ako na hindi ko na maulit yung kamalian ko na yan. Sapagkat bilang isang Kristiyano, hindi na tayo masaya sa kasalanan. Dati, yun ang kasiyahan natin. Ang kasiyahan natin ngayon ay ma-please ang Panginoon sa magitan ng paggawa ng kabanalan. Amen po? Okay, proper hygiene. And then, number 4. Number 4. In order to grow, we need a caring family. Kailangan meron nag-iingat sa iyo. Mga kapatid, biyaya ng Diyos kung merong isang bata na lumaki ng walang magulang. Nakita na kayo ng lumaki bata na walang magulang? No? Iba po kasi yung pag-aalaga ng magulang kaysa pag-aalaga ng kapitbahay. No? Iba po yung bata ka pero mayroon nag-iingat sa iyo. No? May mga bata pero pinagkakatiwala lang sa kapitbahay or aabutan lang pag may sobra, pero iba talaga yung mayroong pamilya na nag-aalaga sa iyo. Amen? In order to grow, we need a caring
family. Salamat sa Diyos sapagkat dinala ka ng Panginoon sa simbahan. Na kung mayroon kang physical family, mayroon ka rin spiritual family. Kung inaalagaan ka ng physical family mo, yung nanay mo, tatay mo, inaalagaan ka niya, mayroon pang isang nag-aalaga sa iyo. Ano yun? Yung spiritual family. No? Paano pinapakita ng spiritual family yung pakikare sa iyo? Sila ay nangangarap na maayos ang buhay mo. Sila nagpipray para sa iyo. Sila yung walang sawa na umaalalay sa iyo para dalhin ka sa simbahan, pinapalo ka, tinetext ka, kino-comfort ka, tinuturuan ka ng salita ng Diyos. No? In order to grow, we need a caring family. Ito po yan. We are family. Amen? No? Na kami po yung spiritual family mo. Alam niyo, sa totoo lang, may mga Kristiyano na mas na-enjoy nila ang fellowship nila sa kanilang spiritual family kaysa kanilang physical family. Naalala niyo po ba yung naalala niyo po yung kwento ni Pastor Aldrich na ang nanay niya ay demonyito, ang nanay niya demonyeta, impacta pala, bruha. Ang tatay niya ay impacto, no? Sino man siya? Siya ay demonyito. Tapos, niloloko mo ba ako? Sabi ng isang tao, sabi ng isang pulis, halika, punta tayo sa bahay mo. Malayo pa lang sila. Ano narinig nila? No? Nagmumurahan na yung mag-asawa. No? Tapos, kung ano na mga salita. Hanggang sa konklusyon, sabi ng tatay, makalayas na nga sa impyernong bahay na to. Di ba? Sabi ng bata, tamo kuya, nakatira ako sa impyerno. Di ba? Meron mga tahanan nakakalungkot, meron mga tahanan ganun. Na walang harmony. Na magulo. No? Na yung pag ang isang tao galing sa pamilya na yun, ang nakakilala sa Panginoon, nakita niya yung kaibahan ng physical family sa spiritual family, mas na-enjoy nila na pumunta dun sa kanilang spiritual family. At naalagaan sila dito. Na-challenge sila, na-motivate sila, natuturuan sila ng mga bagay na kailangan nilang matutunan na minsan, hindi ko nila lahat na hindi natututunan sa ating mga tahanan. Amen? So, maganda may balance. Yan sila Ate Maylin, Ate May, tinuturuan kanilang anak, no? At the same time, sama-sama sila dito sa simbahan, natuturuan din sila ng spiritual na bagay. Wow, ang gandang kombinasyon po 'yon, amen? Ang gandang kombinasyon po 'yon sa biyaya ng Diyos. So, salamat sa Panginoon. And then number 5, no? In order to grow, nakuha niya ibig sabihin. Sabi ng Bible gusto kong i-share sa inyo to. Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 4 verse 11 hanggang 12, nakalagay diyan. So, actually tinuro ko na itong nakaraan, pero mabilis lamang po, gusto kong i-share sa inyo. Ephesians chapter 4 verse 11 hanggang 12. Sabi ng Bible sa verse 11, sabi diyan, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers. So ano meron dito ngayon? Wala na po yung apostles, wala na po yung prophets. Anong meron ngayon? Natitira? Evangelists, and pastors, and teachers. Okay. So, itong mga taong ito, nandyan sila sa church. So ngayon, ako po yung tumatayong pastor ninyo. No? At si Teacher Connie, Brother Clifford, Teacher Cecil, siya tumatayong teachers ninyo. Teachers ng salita ng Diyos. Anong purpose kung bakit mayroong mga ganyan sa simbahan? Sabi ng Bible, sa verse 12, anong purpose? For the perfecting of the saints. Ano yung ibig sabihin ng perfecting of the saints? Para yung mga Kristiyano, para yung mga ligtas ay lumago. Ano? Sila ay maturuan ng salita ng Diyos. Na sila ay mag-grow spiritual. Ay hindi sila manatiling bata. Amen? Okay. So for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, upang ang church po ay lumago at magawa yung kaniyang tungkulin bilang isang simbahan. Amen po? Nakakatuwa po sapagkat may mga
tao rito na tumutulong sa gawain ng Panginoon. No? May mga naglilinis na. No? At balang araw, baka meron ng magtutugtog dyan sa piano na yan. Balang araw, may magsusungulid na dito. Balang araw, si Brother Alan, magpipreach na. Balang araw, si Alan, i-charge natin siya, i-assign natin siya para mag-song lead ng congregation, ng worship service. Sabi ko kay Brother Clifford, sabi ko sa kanya, at least once a month, magpipreach siya ng Sunday. Challenge ko yun. No? At sa biyaya lamang ng Diyos. Si Brother Clifford kasi, madalas, siya po ay nagpipreach ng prayer meeting. Lalo pagka pupunta kami ng ibang bansa. Ibang lugar. Okay? So, salamat kay Brother Clifford. So, maraming trabaho si Brother Clifford. Alam niyo ba kung kano kahirap kayo turuan sa choir? Na? Ang mabait kaya ninyo. No? Pero, lalo kayong mabait. Lalo kanina, meron kayo narinig na palakpak sa likod. Hindi para kayo ay i-manipulate. Naniniwala ko na pumalakpak yun sapagkat natuwa siya sa performance natin. Performance niya. Amen? So, congratulations sa bawat isa atin. Ginagawa natin yan para sa Panginoon. Sabi ng Bible, bakit may teachers, bakit may pastor? For the perfecting of the saints. Yun po yung pakinabang ninyo sa mga teacher ninyo. No? Kailangan nyo sila para lumago kayo spiritual. Okay. So, number 5, in order to grow, we need regular exercise. Kaya kahapon, ang dami ko nakita doon sa circle. Ang daming kabataan. Sabi ko, maganda mamigay ng tracks dito. Tapos, kanina umaga naman, ang daming mga nagja-jogging ulit. Sabi ni Sir Cecil, mga health conscious. Kailangan po exercise para lumago ng maayos. Amen? So, paano tayo mag-exercise bilang isang Kristiyano? No? Paano ba ang exercise ng isang Kristiyano? No? Na gawin natin, kung ano yung natututunan natin sa salita ng Diyos. I-exercise mo yan. I-practice mo yan sa buhay mo. Amen? Sabi ng Bible sa Matthew chapter 28, ito isa mga utos natin. Sabi ng Bible, sa Matthew chapter 28, verse 19 hanggang 20. Okay lang ba kayo dyan? Okay? So, sabi ng Bible sa 28, 19 hanggang 20, sa Matthew, ito po ay ang sabi ng Panginoon sa mga disipulo bago siya umakyat ng langit. Sabi ng Bible sa 28, verse 19 hanggang 20, Go ye therefore, and teach all nation. Humayo kayo, at turuan nyo ang all nation, baptizing them. So, kaya tayo magbabaptize sapagat ito'y utos ng Panginoon. Amen? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Verse 20, ito yung dapat nating matutunan bilang isang Kristiyano. Teaching them to observe. Ano yung ibig sabihin ng observe? Ganapin, gawin. Ano yun? Yung mga tinuro ng Panginoon sa kanyang mga disipulo nung sila makasama for 3 years time. Teaching them to observe. Turuan mo sila na ganapin. Ano yung dapat na ganapin? Whatsoever I have commanded you. So, i-practice natin kung ano yung nakasulat sa Bible. Amen? Yung ginagawa ninyo, mga kapatid, na pag-attend dito sa church, pag-attend ng prayer meeting, yan po ay nakasulat sa salita ng Diyos. Hebrews chapter 10 verse 25, sabi ng Bible, not forsaking the assemblies of God. Assemblies of ourselves. Huwag pa daw pabayaan ang araw ng pagsamba. Na tuwing Sunday, nandito tayo. Kaya ngayon, napapansin niyo sa sarili niyo, hindi na mahirap para sa iyo pumunta ng simbahan. Amen? Kanina po natutuwa ako. Bakit? Pag-park pa lang namin doon, mayroon na ako mga napakaganda mga young people. Nakapalda. Naka-uniform na sila. Ang aga nila. Hindi ko alam kung anong oras sila gumising. So, mga kapatid, ito yung mga taong ito yung mga kinakatok dati. Lusa, gising na. Tapos, saka palang maliligo. Gising na. So, pero kanina, nandiyan na sila. Amen? So, unti-unti, habang pinapractice mo yung bagay na dapat mong gawin bilang isang Kristiyano, nagiging madali na lang sa iyo yan.
At pagdating ng panahon, baka hahanap-hanapin mo yan. May nagchat-chat, no? Alam niyo naman ang schedule, di ba? Pero bakit may nagchat-chat? Brother, may simba ba bukas? Malamang may magchat-chat ulit bukas. Brother, may simba ba bukas? Mga kapatid, ang simba natin ay Sunday at Merkules. Yung Bible study, hindi po yung pagsimba. Yan ay Bible study. Pero, napakaganda. Tanong ng tanong kung may simba tayo bukas. Parang gusto nila araw-araw tayo magsimba. Ha? Ganun ba gusto niya? Wow, mayroong gumanon. Araw-araw magsimba raw. So, maganda yan. Ibig sabihin mga kapatid, nakakasanayan mo na ang pumunta ng simbahan. Practice ang practice, ang practice, ang practice. No? Una, ang hirap pumunta sa church. Pagdating ng araw, hahanap-hanapin mo na lang yan. Parang ano yan nag-gym. Una, 10 pounds. Pagkanong, parang wala na akong bit-bit. So, magdadagdag ka, 20 pounds. Hanggang sa lumalakas ka. Amen? We need, exercise. Ano yung exercise natin? Kung ano yun, nasasabi ng salita ng Diyos, ganapin natin. Mahirap yan sa umpisa. Pero pagdating ng panahon, kayang-kaya mo na yan sa biyaya ng Panginoon. Okay. Ang sabi ng Bible sa Philippians chapter 2 verse 12. No? Magiging mabilis lang tayo. Philippians chapter 2 verse 12. Philippians chapter 2 verse 12. Anong sabi ng salita ng Diyos? Sa New Testament po yan mga kapatid. Philippians chapter 2 verse 12. Sabi ng Bible, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Ibig sabihin nito, tayo mga Kristiyano, hindi lang tayo dapat masunurin pag mayroong nagbabantay sa atin. Sabi ng Bible, wherefore, my beloved brethren, now my beloved, as ye have always obeyed me, as ye have always obeyed, not as in my presence only. Hindi lang pag nandiyan ako, kayo masunurin. Kundi, ang sabi ng Bible, not is in my presence only, but now much more in my absence. Si Paul, na-witness niya kung paano sumusunod ang mga mananampalataya sa Philippi. Pero, na-prove din niya na kahit na wala siya doon, itong mga taong ito ay nagpapatuloy sa pag-practice ng kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Bible sa verse bandang baba, work out your own salvation with fear and trembling. Ibig sabihin po, makita sa buhay natin. Ano yun? Yung kaligtasan meron tayo. No? Sabi diyan, the outworking of inward salvation. No? Ano yung salvation kasi natin, mga kapatid? Sa loob yan. Sa loob. No? Ano yan inward happenings. So, inward happenings. No? Sa loob nangyayari yan. Inner. Ano ba yung tawag dito? May ako sa English kasi. Nangyayari yan sa loob natin. No, nangyayari yan sa loob natin. No, merong improvement sa loob natin. No, yung pagkatao natin may improvement. Ngayon, para makita yung improvement sa loob, kailangan lalabas yan sa paanong paraan, sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Amen? Sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Sabi ng Bible, work out your salvation. Kung mayroong salvation sa loob, makikita yan sa labas. Kaya nga sabi ko sa kanyo kanina, sa interview natin, save ka na ba talaga? Sasabihin mo, opo. So, hindi kita questionin kung save ka na. Ngayon, ang aantabayanan ko ngayon, yung bunga ng iyong kaligtasan. Titignan ko kung may pagbabago na. Na nagmamarch yung sinasabi mong, save ka na doon sa ginagawa mo. Sabagat may nagsasabi na ako'y ligtas, patungo ako ng langit, pero hindi nakikita sa buhay. Ang tawag doon, no match. Hindi po match. Dapat, yung sinasabi mo na save ka na, at the same time,
nakikita ito sa buhay mo. Amen. Ikaw ay ligtas na. Amen po? Amen. No? Yung sinasabi mo na ako'y ligtas na, hindi kita ka-questionin yan. Pero ang sisilipin ko ngayon, obserbahan kita, ano na ang nabago sa'yo? Baka yung sinasabi ko lang na save ka, pero yung gawa mo, hindi pa nababago. Sabi ng Bible, makikita nyo sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. No? Malalaman niyo ang puno sa pamamagitan ng nalala niyo po yung yung pag-aani, no? Na pag nagtanim ka ng palay, sino tanim ng palay dito? Ako nagtanim ko ng palay, no? Pag nagtanim ka ng palay, mayroong mga nakikisabay diyan. Nadamo. Ano yan? Tinatawag na palay-palayan. No? Mukha siyang palay, pero hindi talaga siya palay. Ngayon, pag ganyan pa lang, hindi mo makikita kung sino totoong palay. Pero after 3 months, sa panahon ng pamumunga, malalaman mo kung sino yung palay. Yung isa, ang bunga niya ay ganyan kahaba. Ay, akala ko ba palay ito? Hindi pala totoong palay. No? Yung isa naman, mamumunga ng totoong palay. Naalala ko yung kwento tuloy. No? Nung nangyari sa akin na personal. Nung bagong lipat kami dito sa General Trias, mayroon isang retired general na nagbigay sa akin ng seedlings, halaman. Nung tinanong ko siya, Sir, ano po ito? Ano pong halaman po ito? Ang sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, yan ay lychee. Lychee daw, yung halaman. So, nung ganyan nakalaki yung halaman, bawat magtanong, ay, Kuya Rin, ano yan? Lychee. Lychee. So lychee siya. Hanggang sa lumaki, hindi pa nabumunga, katatanong, lychee. Sabi nila, ganyan palang dahon ng lychee. Tapos, nung lumipat na kami dito sa Manggahan, unang bunga niya, ating mga kapatid, hindi lychee. Anong bunga niya? Makopa. So nadaya yung maraming tao. Akala na lychee, pati ako nadaya. Kasi, sabi ng nabigay, lychee. Pero nung bunga, makopa. So nagbago na ang sagot ko sa kanila. Kuya Ren, ano yan? Makopa. Bakit ko sinabi makopa? Kasi namunga na siya. Amen? So makikita mo ang puno sa pamagitan ng so mga kapatid, work out your salvation. No? Makita sa buhay mo na ikaw nga iligtas na. No? Kung ako'y may makitang maliit na pagbabago, masaya na ako sa Panginoon. Sapagkat yung maliit na yan, kung didiligan, lalago hanggang sa magmamature. Nalulungkot ako kung matagal na tayo makasama, pero wala pa rin magbabago. Hindi kita uhusgahan, pero I doubt. Kaya lagi kong challenge, prove yourself. Check upin mo sarili mo. Ikaw ba talaga ay kay Kristo na o wala pa? Ikaw ba talaga ay na-born again na o hindi pa? So, check mo yung sarili mo. No? Hindi kita uhusgahan, pero I challenge you, check mo sarili mo. Kung ikaw ay na kay Kristo na talaga. Okay? So, work out your salvation. So, in order to grow, we need a regular exercise. Amen? We need a regular exercise. Number 6, in order to grow, we need protection. No? We need protection. Alam nyo, salamat sa Panginoon. Basta nanay, basta tatay, ang kaakibat nun, protection. Di ba? Subukan nyo po na pumupunta kayo doon sa bagong panganak na aso. Kunin mo yung anak niya. Anong gagawin sa'yo ng nanay? Ha? Kakating ka. Bakit? Protection. By nature, may protection. Amen? No? Subukan mo yung inahing manok. Kunin mo yung sisiw niya. O itlog pa nga lang eh. Ang gagawin nun, hahabulin ka. Protection. Amen? In order to grow, we need protection. Amen? No? Kailangan ba natin ng protection galing sa Diyos para tayo lumago? No? Meron akong gustong i-share sa inyo. Ano bang protection ang kailangan ko para sa Panginoon? Ang sabi ng Bible,
No? Minsan nakakalungkot po sapagkat ang pagkakaintindi nila sa Bible, makinig, teka, lumilikot na. No? Minsan nakakalungkot po sapagkat yung ang kaisipan natin sa Bible, nagiging pabigat sa atin ito. Mga kapatid, ang Bible po ay nilikayan para i-harm tayo. Hindi po para i-harm tayo. Hindi para saktan ka. Hindi para maging pabigat sa iyo. Ang Bible po ay protection para sa atin. Amen? Yan po ay protection para sa atin. Kaya merong batas na pag nagmotor ka, mag-helmet ka sapagkat anytime ay pwede kang mabangga. At kung meron kang helmet, yan ay protection sa iyo. So mga kapatid, ang batas po, mga kapatid, batas ng gobyerno, hindi po natin ititreat yan bilang pabigat sa atin. Kundi, yan ay protection natin. Amen po? So we need a protection. We need instruction. We need correction. No? Bible is not the burden. Bible is our protection. Bible is for our own good. Para sa ikabubuti natin, yung Bible na yan. No? Instruction is our protection. Okay. So, basahin natin sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 hanggang 16. 2 Timothy. Malapit na ako matapos. No? Last na po yan. Second to the last. 2 Timothy chapter 3, verse 15 hanggang 16. 2 Timothy chapter 3, verse 15 hanggang 16. Okay. Lovely. Teka. Dito ang harap, hindi sa likod. Ha? Tuloy-tuloy mo lang yung pagiging behave mo. Dito ang harap. Huwag sa likod. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Nakita niyo na? Okay. Ano sabi ng Bible? Sino sasalita dyan? Si Pablo. Sino kausap niya? Si Timoteo. Isang batang pastor. Sabi ng Bible sa verse 14 or 14, sabi ng Bible, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Verse 15, and that from a child, nakita niyo na po ba? And that from a child thou hast known the Holy Scripture. Mula sa iyong pagkabata ay nalaman mo na at natungkayan mo na ang Holy Scripture. Ano ba yung Holy Scripture? Bible. Holy Scripture. Okay? Sabi niyan, which are able. Anong gagawin ng Holy Scripture sa atin? Which are able to make thee wise. Gagawin kang marunong ng salita ng Diyos. So, ano ang Bible? Ito po ba ay istorbo sa atin? Hindi po, mga kapatid. Ito ay tulong sa atin. Sabi ng Bible, He is able to make thee wise. Bible po ay able to make thee wise. Unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Verse 16. No? Ano sabi natin kanina? In order to grow, we need protection, correction, rebuke, instruction. Sabi ng Bible, all Scripture. No? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, ang Bible po, dadalhin ka sa righteousness. Nakakalungkot, mga kapatid, sapagkat may mga tao, lumaki lang, pero lumaki na walang tamang pag-uugali. Bakit po? Maaari itong batang ito, na sa kanyang pagkabata, hindi nakaranas ng review, hindi ka nakaranas ng correction. Minsan, tinotolerate pa. Nakakalungkot po sapagkat meron akong pamangkin na pag siya umiyak, ang makapagtatahan lamang ng kanyang pag-iyak, walang iba kundi ang cellphone. Malupit, no? Pag umiyak siya, hindi siya mapapatahan ng naman. Cellphone ang mapapatahan sa kanya. Para sa akin, hindi po tama yun. Meron din kami pamangkin, hindi kakain hanggat walang cellphone. No? Nakakalungkot po sapagkat pag yung mga tao na yan naging ano sila,
naging kaisipan nila ay okay lang ang cellphone sa akin. Alam niyo ba ang cellphone mga kapatid? Alam niyo yun. Kayo mga may cellphone. Alam niyo ba kung napakarumi ng cellphone? Ang daming mga mapapanood ka dyan. Ang daming ka namang maririnig dyan, makikita ka dyan, na hindi mo kailangan. Ito ay nakapagdudumi ng utak mo. No? Nakapaglalayo sa iyo sa magulang, nakapaglalayo sa Panginoon. Minsan nagiging dahilan pa para magnakaw ka, para makabili ka ng cellphone. No? So, para tayo lumago ng maayos, we need correction, direction, instruction, rebuke. At ang makapagbibigay lamang sa atin yan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, it is profitable for reproof, for correction, for instruction, no? In righteousness. Verse 17, kung ito ay nasa iyo, anong meron ka pag nandiyan ang Bible sa'yo? Binabasa mo, that the man of God may be perfect. Ibig sabihin po, lumaki ng maayos. May be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Kaya mga kapatid, tandaan ninyo, habang tayo nandito, lagi natin pag-aaralan ang salita ng Diyos. Ito ang kailangan natin para lumaki tayo ng maayos. Amen? Para lumago tayo ng maayos. Verse 17, the last. Ayan, last na. Suot nyo na yung chinelas nyo. Pagkat last na. Okay? Okay, ready na? Nakasuot yung chinelas? Okay? Verse 7. Sabi ng Bible, that the man of God may be perfect to reverse unto all good works. Ibig sabihin, nagawa ka ng nakaaya-aya sa kalooban ng Panginoon. Verse 7. In order to grow, we need to give stewardship. Ano yung sabihin ng stewardship? Yung ikaw ay katiwa-tiwala. Mga kapatid, yung buhay mo ay hindi galing sa Panginoon. Amen? Lalo na pagligtas ka na. No? Meron ko ilang bagay dito. Sa totoo lang, kung aking isi-share kung hahabain tayo. No? We are stewardship. No? Tayo pinagkatiwalaan. Ang kailangan ng Panginoon sa atin, maging good steward tayo. Ng ano? Ng ating buhay. Ha? Naalala niyo yung sinasabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 hanggang 7? Okay? Basahin natin. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 3. Itong sa Corinto, ang mga tao dito mga ligtas na. Mga believers ng Panginoon. Kaya lang, itong mga tao, itong mga carnal pa. Alam niyo, mayroon tatlong kasing tao. Spiritual. Carnal Christian, natural man. Ibig sabihin ko doon, yung kailangan mo maligtas. Carnal man, ito po yung ligtas na pero namumuhay pa sa kasalanan. Number 3, ito po yung spiritual man. Ito po yung mga lumalago na. So anong level meron ka? Pwedeng natin ka sa carnal Christian na kailangan pang lumago. Okay, ito mga tao dito, mga carnal Christian. Sabi ng Bible 16 hanggang 17. Sapagkat kung pag-aaralan yung 1 Corinthians, alam mga kapatid, yung mga tao rito sa Corinth, mayroon pa dito yung Kristiyano na, pero namumuhay pa sa kasalanan. Nangangalunya pa, nakikiapit pa, pero Kristiyano na. No? Ngayon, ang sabi ni Paul sa kanila, nirebuke sila ni Pablo. Pinaunawa ni Paul na yung katawan ninyo ay hindi nyo pag-aari. Amen? Sabi ng Bible sa 16, know ye not that ye are the temple of God. Hindi nyo ba alam na kayo mga templo ng Diyos? And that the Spirit of God dwelleth in you. Ang katawang ito ay templo ng Diyos. Pag-aari ng Diyos. At dapat magamit ito sa tama. Nakakaluwa natin sa Panginoon. Verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy. Ang templong ito ay banal. Bakit naging banal? Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Bilang mga tumanggap na sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which
ye are. Mga kapatid, stewardship tayo ng ating katawan, ng ating buhay, ng ating oras, ng ating panahon, ng ating talento. Lahat niyan ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin na dapat natin gamitin para sa Panginoon. Amen? Ang sabi ng Bible, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 hanggang 20, sabi niyan, what? Know ye not that your body is the temple of God, temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Sabi ng Bible, Hazel, ye are not your own. Hindi mo pag-aari ang sarili mo. Kaya sabi ng Bible, for ye are bought with a price. Ikaw ay binayaran daw ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Therefore, no? Pag sinabing therefore, conclusion na po yan, kaya nga, nalaman mo na ikaw ay hindi mo pag-aari sa sarili mo, hindi sa'yo to. Kaya sabi ng Bible, therefore, kaya nga, ang sabi ng Bible, therefore, glorify God in your body. So, makita tayo ng Panginoon na tapat at mapagkakatiwalaan sa mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ulitin ko lang, in order to grow, we need to eat. In order to grow, we need spiritual hygiene. Number 3, in order to grow, we need spiritual hygiene. Number 2, in order to grow, we need to prayer. Number 4, in order to grow, we need a caring family. In order to grow, we need a regular exercise. Practice natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. In order to grow, we need protection. Came from God. So, magitan ng salita ng Diyos. Okay po? So, okay lang kayo dyan? Okay. And then number 7, in order to grow, we need to give stewardship. Alam nyo, bigyan ko kayo ng kaisipan ng faithful servant. Ang kaisipan lagi ng good steward ay ganito. Sabi niya lagi sa puso niya, ang Panginoon ay nanonood sa akin. Sipin mo lagi yan para maging good steward ka. Sapagkat totoo naman, nasa kwarto ka, nasa CR ka, saan ka man, ang mata ng Diyos ay nakatingin sa iyo. Amen? Amen. No? Sapagkat ang katangian ng Diyos siya ay omnipresence. Nandun siya sa lahat ng tao. Okay? My Lord is coming. Sa isang pinagkatiwalaan, dapat yung laging isipin, darating ng Panginoon, darating ng boss ko, kaya ayaw ko na matakpuan niya ako na naglalakwat siya. Diba? Kaya po merong yaya, diba? No? Naniniwala ko yung good yaya, yung katulong, dapat lagi siyang alerto. Sapagkat baka bigla dumating ang amo niya, natutulong ko siya. Dapat yung gunang yun ang good steward. Tayo mga kapatid, dapat lagi tayong alerto. Lagi nasa isip natin, ang Diyos nanonood sa atin. Ang Diyos ay darating. Amen? Katotoo lang, darating na siya, malapit na. Lahat ng sign na nandiyan na. Okay? And then, number 3, mga ilang bagay lang to, my Lord is know everything. Alam niya ang lahat ng bagay. Wala ka may tatago sa Kanya. Gawar report? No? Pwede mo may sekreto sa linggo. Pero pangalawang linggo, vulgar ka na. Alam na ang sekreto. Walang may sekreto sa Panginoon. So, anong dapat? Magpakatapat tayo sa Panginoon. Wala tayong may tatago sa Kanya. Number 4, no? Ang kaisipan ng isang good steward, gusto kong i-please lagi ang Panginoon. Naalala niyo po yung pinagkatiwalaan ng talent? Anong ginawa niya? Pinangalakal niya yung talent. Yung talent na tinutukoy doon, hindi po yung skill, kundi yan ay pera. Ang tawag ng talent, barya o pera, talent yun. No?
pinagkatiwalaan ka ng pera, anong ginawa ng tao? Pinangalakan niya, and then pagdating ng Panginoon niya, dumami. Amen? Anong sabi ng kanyang Panginoon? Thy good and faithful servant. Amen? Yun ang target natin. Ma-please natin ng Panginoon. Pagdating niya, Panginoon, ito po yung binigay mo sa akin dati. 5 piso, ngayon po, alam mo, 100 na. Sabagat alam mo, darating ka eh. At hahanapin mo ang tubo nito eh. Check mo ako kung anong ginawa ko sa 5 pesos na pinagkatiwala mo sa akin. Ngayon po, 100 na. Ano sabi ng Panginoon? They're good and faithful servant. No? Ang kaisipan mo, gusto kong i-please ang Panginoon. Pero pa akong gusto ibigay na kaisipan sa inyo para tayo maging good stewards. Ang Panginoon natin, nagre-reward. Amen? Magbibigay siya ng reward. Pero at the same time, nagpapanis din siya. No? Pinaparusahan niya rin yung mga taong hindi good steward. Ano sabi niya dun sa huli? Na sa sobrang takot niya, Panginoon, ito po yung 5 piso mo. Alam ko, darating ka. Anong ginawa niya? Binaon niya sa lupa. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Natuwa ba ang Panginoon sa kanya? Alam mo pala eh, na naghahanap ako ng tubo eh. Bakit hindi mo pinangalakal yan? So, ano nangyari sa kanya? Yung 5 na nasa kanya, ibinigay sa iba. Sinarusahan siya. Mga kapatid, ganoon tayo. Good steward. Amen? Amen. Good steward tayo. Kapag ang Diyos nandyan, nagmamasid, walang araw, aharap tayo sa atin. So, question, are you willing to grow? Are you willing to grow? No? Basahin mo Bible mo. Mag-pray ka. Layuan mo kasalanan. Talikuran mo kasalanan. No? Kung may kasalanan, lumayo ka din. No? I-treasure mo yung family mo dito sa church. Na kaya nandyan, Sister Cecil, para sa'yo. Kaya ako nandito para sa'yo. Brother Report, nandyan sa'yo para sa'yo. We are your spiritual family. Ang Bible mo ay hindi maging pabigat sa'yo, kundi ito yung protection mo. Sabi ni Paul, nung siya po ay aalis na galing sa Efeso, ang sabi niya, I declare to you the whole counsel of God. Sabi ng Bible, sabi niya, konti na lang po. Hindi ko matising sabihin sa ito eh. Ha? Nung si Pablo po ay aalis na from galing ng Efeso, ay sabi niya, pupunta na kasi sa Jerusalem. Sa mababasa natin ito sa Acts chapter 20. No? Sabi niya, I go now to Jerusalem. Sabi niya, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa akin doon. Pero sigurado, ang mangyayari sa akin doon, suffering. Sapagkat si Paul, most wanted person sa lugar ng Jerusalem. Na once sa si Paul ay tumuntong sa Jerusalem, naka-ready na ang mga Roman soldiers para hulihin siya. Kaya sabi niya sa mga taga-Efeso, baka ito na po yung huling pakikita natin. You will not see my face no more. Nakakalungkot na pag-iwalay. Gusto na yung huling pakikita natin. At nangyari naman yun. Kapag after ng Jerusalem, si Popo dinala ng loob. Okay? So, sabi niya, alam ko na pag-alis ko dito, may mga wolf na darating sa inyo. May mga lobo na parang maatungan na tatakmain ng mga tupa. Kayo, mga tupa. Pero sabi ni Pablo, ako ay wala na ako doon sa blood guiltiness. Hindi na ako naging guilty. Sapagkat alam nyo na na-declare ko sa inyo lahat-lahat ang whole counsel of God. I declare to you the whole counsel of God. Ito ba yung counsel? Ito po yung kailangan natin. For our own protection, para sa ating paglago, si Pablo po, na-share niya ang lahat sa mga Kristiyano sa lugar ng Efeso. So, ibig sabihin, kung ang kailangan naman ng Kristiyano doon, si Pablo, nasabi niya ang lahat. Sino ba nagbabasa ng Bible? Basahin niyo po buong Acts, napakasarap basahin.
May time doon ako sa Paul na mas mahaba bang preaching sa akin. Mahaba na ako mag-preach. Pero mas mahaba si Pablo. Nag-preach siya naman naman. Ano ba nangyari? Meron ng young people nakaupo sa bintana. Na sobrang haba ng preaching ni Paul, nahulog. No, nakatulog. Baba si Paul, nabuhay naman. So, anong purpose ni Paul? Bakit hindi siya nasasawa mag-share? Sapagat alam niya na ito yung kailangan mo. Kailangan natin salita ng Diyos. Ito yung counsel of God na ito yung pwede mag-protect sa lugar natin. Kung ating ipapractice. Kung ating isa sa buhay. Ngayon, kung hindi gagawin ni Pablo yun, magigil si Pablo. Kung hindi ko rin gagawin yun, makakaroon ako ng guilt sa Pablo. Na hindi ko na ituturo sa inyo dapat nyo. Amen? So, protection. Okay po, tayo po ito ngayon. Mag-protect tayo po manalangin. Let's pray. Let us pray. Okay, pray tayo. Let's pray. Close your eyes, bow your head.